Aragalang 7 teams ang gustong kumuha. Robles, Verdiplor at Rene Peñafiel may team na. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Dahil nga sa panggugulat sa mga PBL fans nang bigla ang pag-alis ng Cherry Tigo bilang isang team sa PBL ay pagkakataon na ito para sa ibang mga teams na lalo pang palakasin ang kanilang koponan sa pamamagitan ng pagkuha sa mga dating crossovers. Well, makikita naman sa lineup ng Cherry na talagang malalakas ang players at malaki talaga ang tsansa na mayroong mga teams ang nais ang kanilang serbisyo. December 3 nga nang i-anunsyo ng Strong Group Athletics ang pag-acquire nila kina Cesc Robles, Karen Verdiplor at Rene Peñafiel. Narito ang pahayag mula sa kanila. Nakuha ng Strong Group Athletics ang tatlong manlalaro mula sa biglaang nagkawatak-watak na Cherry Tigo franchise noong Miyerkules. Formal na nilagdaan ng SGA, sina outside hitter Princess Robles, libero Karen Verdiplor at outside hitter Rene Peñafiel. Nagulat at nalungkot kami sa biglaang desisyon ng Cherry Tigo na buwagin ang kanilang koponan. Mahirap para sa mga manlalaro ang ganitong hindi inaasahang pagbabago at nalulungkot ako para sa kanila. Pahayag ni Strong Group Volleyball Head Kiara Cruz. Kasabay nito, masaya kami na salubungin sina Princess, Karen at Renden sa aming Strong Group family. At inaabangan namin ang kanilang pagdingin kasama namin. Si Robles ay isang high-leaping na 5'3" spiker mula Iloilo ay naging bahagi ng crossovers simula 2023 at naging isa sa kanilang pinaka-consistent scorer. Nakapagtala siya ng kabuang 446 points na binubuo mula sa 407 attacks, 37 blocks at 22 aces sa kanyang pananatili sa Cherry Tigo. Si Verdiplor naman ang 9th overall pick sa 2024 draft mula Adamson University ay nagsilbing maasahang backup ni Jen Yerba. Si Peñafiel naman ay pinili bilang ika-26th overall pick sa 2025 draft ay produkto ng UST at mayroon ng 84 points sa kanyang pro career, bilang ang 71 attacks at 6 blocks at 7 aces. Habang pinag-aagawan naman ngayon si Ara the Great Galang upang makuha ang kanyang serbisyo. Well, talaga namang marami ang nag-aabang para kay Galang dahil bagaman marami ng sumibol ng mga young and talented players, ay hindi pa rin talaga kumukupas si Galang at patuloy na namamayagpag at pinapatunayang isa siya sa mga veterano. 7 teams nga raw ang nais makakuha kay Galang. Ayon sa mga komento, Volleyball God, tama ka na sa challenges kay Ara Galang. She has been through a lot, from knee injuries, anti-inclusion dream cut short, shoulder injury, F2 disbandment, and now CTC disbandment. Deserve ni Ara na mapunta sa maayos at stable na team. Ang talented niya, kaya pa rin bumuhat ng team. Well, Ara Galang na yan eh. Expected na yan na halos lahat ng team mag-o-offer sa kanya. Depende na lang yan kay Ara kung saan siya lilipat. Siyempre, doon na sa kabog ang presyohan at aalagaan siya. To be honest, if Creamline has no plans of securing young outside hitters, then why not bring in Ara Galang? Imagine the firepower of a Pons Galanza duo, paired with the long-awaited Galang Valdez reunion on the wings. This is not just a competitive upgrade, it is a move that would reignite the team's spirit and massively strengthen the fan base. A true win-win for performance and passion. Natural lang na maraming teams ang interesado kay Ara Galang dahil matagal na siyang kilala sa liga, may malakas na track record at may solidong karanasan bilang spiker or opposite. Sa sitwasyon ngayon na maraming big-name players ang naging free agents dahil sa disbandment, tiyak na maraming clubs ang naghahanap ng seasoned players na makapagpapalakas ng kanilang roster. Dagdag pa rito, malaking ambag ni Ara sa pagdating sa kanyang leadership, experience at chemistry sa loob ng court. Mga katangi ang hinahanap ng mga teams na gustong mag-rebuild o mag-upgrade. Siyempre, depende pa rin sa pangangailangan ng bawat koponan at sa magiging role o kontrata. Pero malinaw na magandang oportunidad ito para kay Ara at para sa team na makakakuha sa kanya. Anong masasabi niya nito? Leave a comment below.
What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos.